Hello, what's up sa inyo dyan mga kababayan ko. Magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo dyan. Kailan man nyo ito makita ang aking video. At pasensya na kayo kasi mayroon ako nakakreate din ng video sa ilang buwan kung hindi naka-upload ng video sa akin channel. Patawarin nyo po ako. At ngayon, babawi po ako sa inyo na mag-create ako ng isang video. Kasi may nagtatanong sa akin na may nag-comment sa video namin nga kung paano ko ba daw nakilala ang aking Vietnamese na asawa. At ngayon, sabi ko sa inyo kung paano ko siya nakilala at paano kami nakilala at kailan kami nakilala ng aking asawang Vietnamese. So ngayon mga ka-pre, punta muna tayo sa park kasi maganda kasi dun sa may park Doon ako create itong video kasi maganda doon tsaka mahangin pa. So ngayon mga guys, iano ko sa inyo kung paano kami nagkakilala at ano ang kwento ng aming pagmamahalan ni Hang ngayong dito sa video na to. So yan, paano ko sa inyo kung ang aking asawa ay ang totoo niyang pangalan is Bu Titoy Hang. Tsaka nagkakilala kami ng aking asawa nung November 11 or November 10 o November 11, 2017. Nung time na yun nakakilala kami. Kasi, ganito kasi yan. Nung time na yun, doon may tinatrabahoan ako. May tinatrabahoan ako ng isang kumpanya. Nung time na din yun, yung kumpanya na tinatrabahoan ko ay kumukuha sila ng mga trainee. Kumukuha sila ng mga working visa na foreigners. Ganon. Kumukuha sila ng ganon. So, nung time na din yun, sila Hang yung asawa ko yung nakuha doon sa tinatrabahoan ko. Sila yung pinupunta doon. 1 year lang yung visa nila doon sa Japan nung time na yun. Sila yung timing kinuha tapos yung tinatrabahoan ko by kwarto yun, iba-iba yung tinatrabaho. 3 sila nang dumating dito kasi 3 yung kinukuha ng aming kumpanya na tinatrabahoan ko. So, nung time na yun, timing talaga na nandun ako sa nung timing talaga na doon ako nagtatrabaho doon sa kasi mayroon ding isang Chinese doon na pinalitan ko kasi kumukuha siya ng lisensya. Timing din na doon ako nagtatrabaho tapos timing din na doon pinapasok yung asawa ko ngayon, timing nung time na yun. Pagkatapos nun, pinakilala sa akin ng leader namin. Una talaga nahihiya talaga ako na kasi alam mo na baguhan tsaka Vietnam tapos babae pa, di ba? Ganun. Tsaka sa akin single pa nung time na yun. Yun talaga yung ko. Tapos una nahihiya talaga ako nung time na yun. Pagkatapos noon pinalala siya sa akin. Tapos pagkilala, tapos yung time na din yun, yung Chinese na kumukuha ng lisensya dito sa Japan is bumalik na 15 daw yung babalik. Ilang araw lang lilipat naman ako ng ibang kwarto kasi hindi talaga ako doon na kwarto nung time na yun, gusto ko siyang makilala yung 3. Pero siya yung pinaka gusto kong makilala sa ilang 3. Sa starting pa lang, gusto ko yung makilala yung asawa ko ngayon. Gusto ko siyang makilala talaga yung siya tsaka sino siya talaga, ganun. Oo. Tapos yung time na yun, mga kapangatlong araw, November 13 yata yun to 14 yata, ganun na araw, November 13, 14, ganun yata yun. Inano ko sila, niyaya ko silang kumain sa labas, silang 3. Oo, niyaya ko silang lumabas, silang 3. Timing naman na pumayag yung silang 3, kumain kami sa labas, tsaka nagkilala na ng isa't isa. Kilala ko siya ng kung ilang taon na siya, kung niya, bakit siya pumunta sa Japan, bakit siya pumunta ganun. Tapos mga asawa ko is medyo matanda sa akin ng kaunti. Oo, pero hindi ko naman yung kahit matanda siya ganun na kaunti sa akin. Tapos nun, time na yun, timing na single din siya. Oo, tapos timing din na single ako. Pagkatapos nun, yun, nagka-bandingan na. Tapos tinanong ko siya na bakit siya pumunta dito sa Japan. Pumunta siya dito sa Japan kasi gusto niya maranasan ang pagtatrabaho dito sa ibang bansa. Yun ang sabi niya kasi sa kanila naman medyo may kaya naman siya doon sa kanila. So gusto niya matry kung ano ba talaga
ang feeling na pagtatrabaho dito sa ibang bansa. Yun yung gusto niyang maano ba, kumbaga may iba ba or hindi ba na iba doon sa kanila din sa Vietnam. Yun. Pagkatapos nun, nga ilang buwan na lumipas, mga 3 buwan yun, sinabihan ko siya, tumawag ako sa kanya. May gusto ako sa'yo, pwede bang ligawan kita, yun sabi ko sa kanya. Sa tawag lang muna kasi hindi nahiya ako sa sa personal So yun, sabi niya okay lang naman, ganun, okay sabi niya. Tapos tapos nun, mga kinabukasan nun, pumunta ako sa kanila sa apartment nila. Tapos magdala ako ng chocolate tsaka flowers. Yun, tayo na yun. Tapos sabi ko, pwede bang dala panligaw na din ba? Parang ganun, no? Nilaga. Parang ganun ba? Parang panligaw na din. Oo. Sabi niya, hindi pa na ako ma-oo kasi mga ano pa daw, kasi medyo ano pa daw ba, mabilis daw ba kasi ilang taon pa lang. Pero siya may konting gusto na sa akin, may konting ano na ba, feeling ko baga ganun. Oo. Tapos noon, mga ilang week lang noon, mga 1 linggo mahigit yun. Nung time na yun, timing na kinuha ko sila doon sa ano nila, may pinuntahan sila. Yung time na yun, doon na siya nagsabi sa akin na oo. So yun, pauwi na sila, mga ilang buwan na doon, pauwi na sila sa mga October na yun yata, pauwi sila. So mga ano nun, mga ilang buwan nun, mga I think 1 month na lang yata before bago sa uwi ng Vietnam, nag-propose ako sa kanya. Yan, tingnan yung proposal ko sa kanya. I feel like I'm running. It's time, I know it's been coming. Hands shake as I'm singing this song for you. I can't wait cause you leave in the morning. 7 a.m. I'll be right outside for you. I want you to take this time. Tomorrow I'll make you mine. Yan yung video na nagpo-propose ako sa kanya. Mga 1 buwan na lang, umuwi na sila ng Vietnam. Pag uwi ng Vietnam, sumunod ako pagka ilang buwan nun, mga 3 buwan, December yun. Sumunod ako sa kanya doon sa Vietnam. Kasi sabihan ko yung parents niya, gusto ko mag sa parents niya na pakasalan ko ang anak niyo. Yun, pumunta ako. Time na yun, December 2018 yata yun. At sinabihan ko yung parents niya na magpakasal kami ng kanyang anak. So nag-uo naman yung parents niya, wala namang problema sa kanila na magpakasal kami kasi amin naman itong kahit foreigners pa ako, pero kami naman yung nabamahalan, dapat panindigan namin yun, sabi ng parents niya. So sabi ko wala namang problema yun kasi mahal ko naman anak niyo. Tapos yun, pag ilang buwan na nun, June 2019, pumunta ako dun sa kanila. June 22, 2019, nung kinasal kami. Time na yun, makikita niyo yung video. Yan na video na day na kinasal kami ng asawa ko. At may ilang buwan nun, kinuha ko na siya dito sa Japan. Tsaka nandito na siya ngayon sa Japan, kasama ko na siya ngayon. Yan. So, yan po yung kwento ng relationship namin ni Hang ng asa akong Vietnamese na asawa. Yun yung kwento ng buhay namin, yun yung kwento ng pagmamahalin namin ni Hang. At sana na-enjoy kayo. Sana huwag niyo kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe at click the notification bell, guys. Mga pre, mga mads, yan. Salamat po at God bless sa inyong lahat.